Teka Punta muna. na natin lang kay Senado. Ito, impeachment, abay, iba ito, ha? Ayan, alam mo nung kung nagsalita ang Manang Amy Marcos, abay, maniniwala ka rito, credible ito, ha? Ayan, impeachment laban kay VP Sara, itutuloy ng Kamara. Ayon kay Senator Amy Marcos. Aba, ganun ba? Akala ko ba so ceasefire na hanggang December, January itutuloy yan. Aris number 28, Raymond at Maas, please come in. Raymond. Mayor at Elaine, kung si Senador Amy Marcos ang paniniwalaan ay tuloy daw yung pagkakain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil ayon kay Senador Amy ay ito yung malinaw yung mga naging pahayag ng mga opisyal at miyembro ng Kamara de Representantes na itutuloy nila yung impeachment case dahil bahagi daw ito ng kanilang tungkulin bilang mga mambabatas, kaya ito yung kanyang binabantayan bilang isang malapit na kaibigan ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sa kabila ng naging naunang pakiusap ni Pangulong Bongbong Marcos na huwag nang ituloy ang anumang iniisip na impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Pakiwari ni Senador Amy ay mabilis lang na makalulusot sa Kamara de Representantes kung ito ituloy dahil ito naman talaga ang naisin ng liderato ng Kamara de Representantes. Ngunit kung ito ay mangyari, nagbabala ang senador na tiyak na magdudulot na naman ito ng pagkawatak-watak nating mga Pilipino dahil ang mangyayari ay magiging Luzon versus Visayas and Mindanao. Baka hindi lang yan, Raymond. Baka ituloy yung secession ng Mindanao, ha? Ayan, Mindanao Republic na yan, ha? Pero sino ang nagsusulong? Sino ang matigas ang ulo? Nagsabi ng presidente na wag ituloy. Hindi, wala siyang binabanggit, Mayor, pero ang pakiwari daw ng senador ay talagang itutuloy dahil mukhang mayroong mga pag-uusap doon sa Kamara de Representantes pero wala naman siyang binanggit na grupo o kaya sino mang opisyal o individual na miyembro ng Kamara, Mayor at Elaine. Abay, alamin natin ito kay Manang Milky Rigunan, ha? Abay, alangan namang ang si Pinsan ang magpupursige niyan. Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Yun ang ating alamin dahil kung para kay Senador Amy ay mukhang meron daw nakahanda na impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Pero may negative effect ito sa presidente, Raymond, ha? Ibig sabihin, nagsalita ang presidente, hindi sinusunod na Sabagay, although separate, may separation of powers ang Congress at Executive Department. Pero for the sake of the unity of our country, ika nga, ha? Abay, sabi nga ni Manong Johnny, one nation, one people, one country tayo. Pagkatapos, itutuloy pa rin yung impeachment. Ayun, yun ang ating antabayanan, Mayor, kung talagang totoo yung mga bubuit ni Senador Amy na tuloy yung impeachment sa Kamara de Representantes. Taga-saan ba yung bubit ni Senator Amy? Taga-Leyte ba yan? Taga-Bicol? Ayan. Taga-Makabayan? Ayan. Saan ba? Yun na. So, antayin natin, Mayor, kung saan manggagaling na grupo, kung sakaling, ito nga, lalong-lalo na, sabi nga naman, ang pinag-uusapan dapat magpapasko na Kaya nga napupunta tuloy sa mga masalimot na usapin sa politika. Kaya nga, simula pa lang ang aming programa at nanawagan na kami ni Sister El ng Peace on Earth. Ayan, give love on Christmas. Isang buwan lang, ayan. Ceasefire muna. Ceasefire muna. Ayan, kaya lang, baka nga next year, ayan, tapos na ang Pasko. Paputok naman na New Year. Sa lubong, wag naman lang. Pasabog. Ba yan? Baka naman, hindi lang naman tayong namamasko, Mayor, baka sila din. Sabi rito, damputin na lang sa presinto na magpaliwanag. Mas malupit naman ito. Brutal na masyado. Okay. Sige. Ayan, baka alam mo, Raymond, baka yan naman ang sabi isang bubit natin dito, baka naman yan lang iniintay ng grupo ni VP Sara. Ayan,
Tapos gulo na. Naku, Diyos ko, wag naman. Oo. Baka mamaya lahat ng mga taga Mindanao sabay, hindi naman siguro. Anyway, sana may mamagitan dyan. Ano yung schedule ng Senate President Cheese? Abay, namas ko sa Malacanang kagabi. Ayan, center of attraction daw ang First Lady ng Senado, Raymond. Si Ate Heart Evangelista. Wala silang sked ngayon, Mayor, dahil di ba holiday tayo sa Pasay. Nga pala, ano. So bukas babalik ang by the way, banggitin ko din lang dahil ito naalala ko din lang dahil kausap ko si Kong Omeng Maglangit kanina na sulu pa siya dahil nagpunta doon, kasama siya doon sa nag-attend ng libing kahapon ni Senator Santanina Rasul. Kahapon ba libing? Oo. Nilibing daw siya sa kanilang doon sa libingan sa bayan ng Indanan. Sa Indanan daw nilibing kahapon. Indanan, Sulu. At bayan nadala sa Sulu via the C-130 ng Philippine Air Force. At mukhang dahil inantay yung pagdating ng kanyang mga anak na galing pa sa Amerika. At bukas, ang pagkalam natin, Mayor, bukas ay magkakaroon ng tribute sa Senado ang para kay yumaong Senador Santanina Rasul sa edad na 94. Wow, 94 na pala Santanina Rasul. Yun yung 94 years old, Mayor. Kaya medyo talagang may edad na rin pero hindi nga makalimutan, marami ang hindi makalimot sa kanya dahil yung mga panukalang batas na kanyang isinulong lalong-lalo na para sa mga kababaihan at isa na yan yung nagbigay daan ng pagpasok ng mga babae sa Philippine Military Academy na hindi nila makalilimutan. Ito si RH20. Yes, Mayor. Ganun pala yan. Okay, sige. Ating pakikiramay sa pamilya ni Senator Santanina Rasul. Maraming salamat, Raymond. Ito si RH20, Raymond Agpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin.